So, isa na naman bagong or mukhang bagong online loan platform yung sisilipin natin. Hindi ko alam kung talagang bago ba siya or bagong palit pangalan or ewan ko ha. Pero medyo maingay siya sa social media. Yung mga ads niya, nakikita ko sa IG, nakikita ko sa Facebook, at sa Messenger. Mga isang linggo na to na nakikita ko siya guys ha. So, pag kinlik mo yung kasi yung install, mapupunta ka sa App Store. O, ayan. Sa mga Android users dyan, hindi nyo to mahahanap. Sa App Store lang po. At yung pangalan ng loan app ay si Valoralen. Na kung pagbabasihan mo siya doon sa ads niya, kung saan sinasabi niyang 99% approval daw, at nagpapahiram siya ng up to 20,000 pesos, na mukhang mababa yung interest babayaran sa loob ng 180 days, it looks promising. But I suggest that you watch this video first because sinubukan ko yung loan app na to. And sneak peek guys, sneak peek. Agad kong natanggap yung approved amount sa aking GrabPay. Pero hindi siya super instant, hindi rin siya auto-send. Makikita mo yung breakdown ng kanyang fees at mga siguro isang oras yung hinintay ko bago kong matanggap yung loan. So kung gusto nyo makilala ng mabuti yung loan app na to, huwag nyo munang subukan, panoorin nyo na lang yung video. Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At kung kayo ay naghahanap ng mga legit 100% online loan app reviews lang po talaga, walang halong marketing, you have come to the right place. I am your go-to person. Sinisilip ko po yung iba't ibang mga loan apps. Pinapakita ko sa inyo kung anong meron para hindi kayo mawindang guys kung anong makikita nyo sa dulo. So my videos are not sponsored. This based on my personal experience. Dinownload ko po. Ako po yung personal na nag-try ng loan app. Kaya i-share ko yung mga findings ko. O, charot. For today's video, spotlight ay nasa kay Valoralen. So, yun nga, pag nakita yung ads niya at i-click yung install, dadaling ka niya sa App Store kung saan siya mada-download. Huwag kang magbase sa mga reviews, guys, kasi hindi po sapat na dun lang. Kaya yun nga, sinubukan ko yung loan app para sa inyo eh. May isang loko-loko na nagsabi maaasahan daw siya sa oras ng pangangailangan. Tapos may dalawa na obvious galit sa loan app na to. Eh, bakit nga ba? Ito, sabi niya 25,000 pesos daw. And, syempre, hingi po siya ng active mobile number at pag-send niya ng OTP, pag nakapasok ka sa dashboard, yung papakita niya, yung offer niya is 2,000 pesos. At least, kaagad-agad. Unti-unti nang lumalabas yung totoo niyang kulay. Tapos sabi niya, 120 days to pay daw. Ano ba talaga? 180, 150, 120? And 0.05% lang per day yung interest. So, looks too good to be true talaga. So, nagpatuloy pa rin ako sa aking application. But before we get there, may isa pa akong gustong i-share sa inyo, guys. Bago ako maglagay ng phone number tsaka ng mag-OTP, kinlik ko yung link dyan. Yung i-check nyo. Kasi, pag pumasok ka kasi kayo sa loan app, nag-a-agree kayo doon. Importante na malaman nyo kung sino yung may hawak ng registration ng loan app para kung sakaling magkaroon ng problema, alam nyo kung sino yung irereklamo. Pinapalabas niya na under sa kay Kayamo, yun yung nag-operate sa kanya. Pag-google ako kung ano ba itong si Kayamo, kung totoo bang company to. And it looks like si Kayamo po is a legitimate company and nag-o-offer siya ng mga business loans. Yung mga loans na ino-offer niya ay hindi para sa atin. Napaisip ako, alam ba ni Kayamo na may isang loan app na gumamit ng kanyang credentials? Or si Kayamo ba nag-ooperate ng isang loan app without disclosing sa SEC? Kasi itong Valoralen, wala po siya sa list of recorded online lending platforms sa SEC. Ako, Kayamo ha, kung legit yung company nyo, paki-check kung ano ba, bakit may ganito. Kasi kamakailan lang, meron pong na-revoke na license, itong si Hupan Lending kasi SEC found out na meron siyang Magic Peso. And Magic Peso is not listed as a recorded online lending platform. Kaya mo look into this bago kayo mapahamak kung talaga bang legit yung company nyo. Anyway, so balik tayo dito kay Valoralen guys. Nagbigay ako nag-OTP ako, which by the way, yung OTP hindi pumasok sa inbox, hindi siya pumasok as text. Pero doon siya dumaan ng Viber under sa ganitong sender. Bakit kaya? Pag nakapasok ka na, 2,000. So at least, you know what to expect. Kung ipupush mo pa rin yan, hingi na po siya ng iba't ibang information. Kahit na dalawang contacts na yung hingi niya sa'yo, pero gusto niya naman may access sa lahat ng nasa contact details mo. Magbibigay ka ng personal information, magsasubmit ka ng mga IDs. Tapos, in the end, guys, hingi po siya ng withdrawal method. Pinili ko GrabPay, definitely wag kang mag-bank. Saka lumabas yung kanyang offer. Hindi po 2,000 yung matatanggap nyo. Yung natanggap ko is 1,100. Ito, natanggap ko. Ayan guys, natanggap ko siya. Meron siyang fee na 45%. Nagtira pa siya ng 100. Sana ginawa niya lang ng 50% yung kanyang ikakaltas. Loan up na tong laki ng fees niya, which is a big no-no, guys. Pero hindi po siya automatic send
Dahil kailangan mo talagang pindutin yung submit. Mga siguro sobrang isang oras at saka ko natanggap yung 1,100. Akala ko nga marireject na ako. With that, 1,100 yung matatanggap, yung 2,000 yung principal. Kunyari, red flag na yan. Ayoko sa ganyang klaseng loan app. Now, ito naman, nung natanggap ko, meron na siya kaagad yung paano mag-repay. Kasi kung gusto mo siyang bayaran, meron po siyang generate code. Pag kinlik nyo yan, lalabas yung code na kailangan gamitin nyo kaagad. Yung code na yan, pwede mo gamitin sa Maya and sa GCash. At meron po instructions kung paano. Nung binayaran ko yung loan, kaagad niya namang natanggap, pero yung offer niya is 2,000 pa rin. Pero guys, huwag kayong umasa na makaka-loan kayo ulit. Because usually sa ganitong mga loan apps, I've tried enough para makapag-generate ng ganitong klaseng conclusion na malay mo, kala mo makaka-loan ka ulit ng 2,000 pero hindi mo yan maiisahan yung mga ganitong klaseng loan app. There is a risk na pag nag-submit ka ng nag-apply ka ulit ng loan dito, baka hindi ka ma-approve, i-reject ka niya at wala na, babay na. So, kumita na siya ng 900 sa'yo. At malay mo, mawawala at magpalit ng pangalan and the cycle goes on. In plain and simple terms, hindi po okay yung ganitong mga loan apps. Naku, Diyos ko guys. At kung ako'y masusunod, X na kaagad. Number one, hindi po clear yung kanyang registration. And parang false advertisement yung mga lumalabas na ads sa IG, sa Messenger, sa Facebook. So, X po yung ganitong klaseng loan app. Ayoko sa ganito, nilolokohan po tayo nito. Kung ako lang yung masusunod ha, lalayuan ko to guys at i-ignore ko yung mga ads sa Facebook. Pero nasubmit ko na eh. I've also experimented with enough number of loan apps to also conclude na parang hindi na ako naniniwala sa delete account na yan. Meron nga siyang mga option to delete pero malay mo, nasa inyo yan ha, kasi hindi ko naman kayo mapipigilan kung uutang pa rin kayo o hindi. Pero yung importante, nakita nyo na kung anong meron. So, yung loan na to, hihingi po siya ng mga basic information, tapos yung mga IDs. Ito po yung mga IDs na tinatanggap niya. It's the usual, yung mga national ID, driver's license, SSS, TIN. Anong post? Ano ba? Postal ID siguro. So, isa pang red flag yan ha, yung may mga typo-typo. Ano ba yan? Pero ako sa inyo, guys, wag na kayo mag-submit ng information. And pag pinicturean mo, syempre makaka-capture niya po yung mga details mo. Pero, ewan ko sa inyo guys ha. And then kahit nasabihin mong unemployed ka, hihin pa niya yung other details like your company address, your company phone number, and stuff like that. Is it really worth it na mag-forward ka ng information sa loan app na to na ang laki palang kinakaltas niya? Ngayon, kung hindi kayo believe or ayaw nyo or naghahanap kayo mga loan apps na obviously mas better kaysa sa loan app na to, meron po akong playlist dito sa channel. It's Legit Loan Apps Playlist by Ate Red. It's a collection of online loan platforms that are legit at makikita mo talaga sa list of recorded online lending platforms sa website ni SEC. And so far, okay naman yung naging experience ko sa mga loan app na to. Yung mga loan apps na to are far better than ValoraLend. So kung makikinig lang naman kayo sa akin pero hindi ko naman kayo mapipigilan, huwag na dito kay ValoraLend. Kung meron kayong mga ibang mga loan platforms na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section. So that is all for today's video. I will see you on my next vlog.